Mga kapatid, na po ako magtatagal. Usan pa natin ating mga Biblia dito sa sulat ni Propeta Isaias, mga kapatid. Si Propeta Isaias sulat, mga kapatid, sa 53, versikulo 1 hanggang 3. Isaiah 53, beginning from verse 1 to 3. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, ito po ang kanyang sabi. Sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariyong pananim at gaya ng ugat sa tayong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na nanais tayo sa kanya. Siya hinamang, itinakwil ng mga tao, isang tao sa panglawan at biyasa sa karamdaman, at kaya isa sa pinagkublihan ng kanyang mukha ng mga tao na siya hinamak at hindi natin inalagahan siya. Hallelujah. Panginoong Diyos, sa hapon ito, maraming salamat muli sa kakabasa ng salita, Panginoon. At muli, hindi ka manapagkatang yung lingkod, ang iyong mga anak panangka namin kung salusaluhan. Sa Espiritu na pagkayat, kalakasan, ang mga biyayang ito, Ama. Kaya ng Panginoon, mula rito sa unahan hanggang sa likuran, ay kumilos ka. Iyon yung makapangyarihang kamay upang abutin ang bawat puso na nangangailangan ng iyong mga salita. At ang hindi nangangailangan pang iyong mga busog at mga tuwa, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang nagpala ng mga bagay na ito. Kaya muli-muli pagpalain mo, Panginoon, at makarating sa kinauhulan na kami, masaya, Panginoon, at pinagpala muli sa mga sitang bibitawan ng lingkod na hirang, Panginoon. Bagamat sisidlang walang alam, sisidlang kulang at marumi, Panginoon, na iyong tinawag, iyong nilinisan, iyong sinanggapan, Panginoon, upang magamit sa panalang ministeryo, Panginoon. Kaya kaming lahat sa hapong ito, pagkabanalin mo, at abutin mo ang aming pumalit na isip at aming malit na karunungan upang madagdagan na makalangit na kaalaman, Panginoon, at aming may pamuhay at aming po may pamigay ng libre ang mga bagay na ito. At may pakita namin, Panginoon God, na kami anak mo na mahilig magpakumbaba at patuloy nagpapakumbaba, Panginoon, upang maabot ang hindi kayang abutin ng iba, Panginoon, dahil sobrang taas. Kaya naman, Panginoon, patuloy mo kaming samahan sa hapong ito. Ikaw ang mauna at ang iyong lingkod muli paano sa mga labi ng mga Panginoong langis at atras mo sa iyong likuran at ikaw ang mauna. Ikaw ang mangaral, Panginoon. Ang mga misaheng ito ay para po sa aming lahat. Maraming sa iyong lingkod. Purihin ka, makapangyarihang Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ano tayo magsabi ng Amen. Kasama mga saklapopan sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kasama ka ng hapon muli at sa ating Diyos, mga kapatid. At pinapaabot ng, sabi nga ng Biblia, ng mga banal sa kamarin, o natin po mga kapatid sa kamarin, ang masayang pakikinig salita ng Panginoon sa ating pong lahat. Amen? Amen. Kasi kanina nagsabi ako ron, ako'y papasal ulit dito sa St. Francis, sabi nila, ikumusta mo na lang kami. Yun ang masaya din ng mga kapatid. Sa lahat ng magkakapatid at isang pamilya na bagamat kailan lang nakita, ay muling gusto magkita-kita muli. Amen. Kaya excited mga kapatid at nakaka-surprise mga kapatid ko, anong itsura natin sa April 18. Amen? Maganda ba tayo? Kaya nakasimango tayong narating doon. Alam ko, masaya tayong lahat. Amen? Sa palakpak sa Panginoon, pagkain ng Diyos. Hallelujah! At ang panalangin mga kapatid ko, mahingiling ko ni Pastor Bong sa Mangkasay. Malapit ko ito sa Labo, Camarines Norte, mga kapatid, ang pananalangin ng taga St. Francis para sa katagumpayan ng gawain sa Bicol, mga kapatid. At alam ko, mamaya pauwi na po sila rito at may magandang balita na pinagkaloob ang Panginoon sa kanila. Amen. Amen. Hallelujah. Sa hapong ito, mga kapatid, gusto ko pag-usapan natin ang bisig ng Panginoon kung kanino po nahayag. Kaya nga ang title nito, mga kapatid, who will believe? Kanino ako maniniwala? O maniniwala ka ba? Mga kapatid ko, kanino ba nahayag ang bisig ng Panginoon? O kanino nahayag ang kapangyarihan ng Panginoon? Naalala pa ba natin ang ginawa ng Panginoon sa atin po kung bakit tayo ay nakakilala? At sabi nga na born again, ipinanganak na muli sa Panginoon. Yung bang tipong, pag ganitong panahon, ang naalala natin yung talbos ng niyog.
Amen? Naalala natin yung mga palaspas dahil pupunta ako doon sa dakong may grupo. At ako ay may pabibignisyonan. So nawawala mga kapatid, Jesus, mga kapatid ko, nung ginawa ng Kristo, naalala po natin kung ano yung inapakapakan ng Panginoong Kristo bago siya may pako sa krus. Amen? Amen. Kung totoo lang, mga kapatid, totoo lang, meron talagang isang magandang bagay na yung palaspas na inapakan ng Panginoon, hallelujah, yung pagsalubong nila sa King of King ng Israel, mga kapatid ko, kung hanggang ngayon nakapreserve, ay maganda po yun. Pero kung may imitasyon na ngayon, mga kapatid, sino natutuwa sa imitasyon? Wala, mga kapatid. Wala natutuwa sa ginaya lang. Yes. Kaya nga, mga kapatid, ayaw ng Diyos, kaya nga gusto ng Panginoon, sinong makakaalala? Amen? Amen. Yung propesya ni Isaiah ito, mga kapatid ko, let's begin with two. Merong dalawang katanungan, mga kapatid. Sabi ko, kanino maniniwala ka ba sa report na ito? O kanino ba talaga nahayag ang kapangyarihan o ang biyaya ng Panginoon? Everybody say amen. Amen. Pwede mo papansinin, mga kapatid, sa bilang mananampalataya at nakakilala sa ating Panginoon Kristo from the beginning na tayo po ay may panganak at lumabas sa mundong ito, nakilala natin ang Kristo. Amen? Amen. Nakilala natin ang Kristo at magandang lalaki siya. Ito ang alam natin eh. Ang Kristo, yung tamos ang ilong, yun na eh. May biguti, parang Mahabang buhok. si Totoy Bibo. Mahabang buhok. May balpas, mga kapatid. Freddy Aguilar habang ang buko, buhok. maganda lalaki, mga kapatid. Amen? Pero ang Biblia ang ating magsasalita hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia. Yes. Sino pa rito yung may mga picture ng Panginoon, sabi nila? Wala na ba, mga kapatid? Kasi baka may tinabi pa tayo, sabi natin, ito yung nakaraan ko eh. Yes. May sentimental value to sa akin. Amen? Amen. Abay ang Biblia, mga kapatid, kung ating umabalikan ng 52:14, ang sabi niya rito, kung paano marami ang natigilan dahil sa iyo. Yan, ang kanyang mukha ay napakakatuwa, kaysa kanino mang lalaki. Pero yun, ang kanyang mukha kakatuwa, kahit sa kanino mang lalaki. At ang kanyang anyo ay higit na kumakatuwa kaysa mga anak ng tao. Abay, kakaiba ang sinasabi ng Biblia, no? Kakaiba ang kanyang mukha sa ibang lalaki, lagi sa anak ng tao. Ibig sabihin, wala rin siyang kamukha sa ibang nilalang. Yes. Kung may laman lupa, may lamang hangin, mga kapatid, iba ang mukha niyang nakakatuwa o kakatuwa. Kakaiba. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. At minsan nakakagulat kasi ako galing din sa ganung relihiyon at ako'y makalala sa Panginoon, mga kapatid. Asiwa na ako makita na may picture siya doon sa amin. Kung kakalikutin mo kung saan nagmula ang figurang yun, mga kapatid, meron nagsabi, ito kinopya lang talaga, mga kapatid, katang-isip lamang po. Yes. At napatunayan ko, mga kapatid ko, nung isang santong Pilipino, yung huli, na, hindi yun, taga Cebu. Ang kanyang mukha, mga kapatid, hindi na may figura, kaya kung ano isang basketball player, mga kapatid, doon kinopya ang kanyang mukha. Amen? Si Kalunsod. Si Kalunsod, mga kapatid. Hindi talaga yung original ng mukha, mga kapatid. Kundi, parang inimagine na lang na gano'n ang itsura niya, at dipinda na rin sa kanyang lahi, mga kapatid. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Napakalaga, mga kapatid, ang kapanganakan ng Panginoong Kristo. Amen? Amen. Napakalaga ng pagdating ng Panginoon at sino ang nakakaalala ng kanyang pagdating dito, mga kapatid? Ang number one, ang sabi dito, is a tender plant. Siya'y tumubo, hallelujah, sabi dito, sa harap niya na kaya ng sariwang pananim. For he shall grow up before him as a tender plant. Tumubo na sariwang pananim. Bakit sinabing sariwang pananim? Sa harap niya siya'y tumubo. Kasi nga mayroong tagtuyot. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Amen. Tumubo siyang may pagkasariwa. Kasi noong panahon na yun, naghihintay ang bansang Israel, mga kapatid ko, ng Misaya, ng tagapagligtas sa kanilang lugar.
Hallelujah. Kaya mahalaga yung mga araw na ito eh. At matatanda natin, mabalik muna tayo sa paglalang, mga kapatid. Meron lang akong konting ipapaalala po sa atin. Marami kasing mali ang mundong ito. Sabi nga kanina usapan namin sa likod, Pastor, marami na bago sa mundo, no? Marami na umikot sa mundong itong nagpabago sa mundong ito. Naniniwala pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Kasi nga, sa paglalang, mga kapatid, ang Panginoon ay nakadepende sa araw. Amen. Hindi sa buwan. The first Sunday, second Sunday, third Sunday, hanggang sa seventh Sunday, mga kapatid, nagpahinga ang Panginoon. Amen? Nakadepende sa araw. At hindi po sa buwan ang paglalang ng Panginoon. Pero magtataka ka, mga kapatid ko, na meron tayong kalendaryo, mga kapatid ko, ito pinakadepende sa buwan. At magtataka ka, mga kapatid, merong isang buwan na sabi doon kulang-kulang. Sino bang ipinangat ng kulang-kulang ang buwan? Sino ba, mga kapatid? Meron lang akong itatama ngayong hapon, mga kapatid. February daw yun, February. O, February, sino pinulohin dito, mga kapatid? Wala? Wala kumama sa inyo. Sayang. 7 days, di ba, mga kapatid? Makinig kayo lahat. Ang Panginoon nakadepende sa paglalang sa araw. Kasi ang araw dito mahalaga eh. So kung ang isang linggo pinupuno, mga kapatid ko ng 7 araw, ang isang buwan ilang linggo, mga kapatid? 4. O 7 times 4. 20. 28. Tama, no? Yung kulang-kulang, yun naman tumama. Kaya kung pipiliin ka, mga kapatid, sakto ka. Hindi ko kulang-kulang. Correct. Amen. Tama. Ang naman, mga kapatid. Kaya yung mga pinakapipilo, huwag kayong malungkot. Ikaw lang ang tumama sa 12 buwan. Correct. Alam niyo, mga kapatid, pansinin ko na sabi ng mga scientists, kung ang buwan, ang kalendaryo natin, dadali natin sa ibang planeta, hindi uubra ang kalendaryo po natin. Kasi ang kalendaryo natin, mga kapatid ko, alin sa mundong ito, sa Earth, meron ilang isang buwan. Oo. Pero pag lumampas ka rito sa Earth, punta ka ng Pluto, ng Saturn, merong 5 buwan, merong 7 buwan, merong 12 buwan na umiikot, mga kapatid ko, sa Kanya. Oo. Amen? Amen. Kaya, ang paglalang, mga kapatid ko, ang basa po ng Panginoon dito ay ang araw. Yes. Sabi nga ni Brother Bata, may swimming tayo ng alas 8 hanggang alas 4. Kinabukasan, Sunday, huwag kayong mawawala. Yes. Amen. Mahalaga yung araw na ito. Hindi Yes. usapan dito yung buwan. Yes. Amen. Hindi, sa susunod na buwan na lang tayo. Amen? Nagpahan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, sa puntong ito, ating kung mapapansin, mga kapatid ko, sa kabila ng paghahanap, sa araw na yun, mga kapatid, naghahanap ang Israel ng tagapagligtas. At ating kung papansinin, mga kapatid, siya ay tumubo. He shall grow up before him like a tender plant. Tumubo sa isang lugar na tuyo, na sariwang pananim. Hallelujah. At sa puntong ito, mga kapatid, from Syria to Jerusalem, halos magkakalapit lamang po ito eh. Kasi may boundary nung panahon na, wala pang boundary nun. Siguro ang bakod lang mga kawayan. Wala pang mga pader, wala pang mga pinsing, mga kapatid. Wala pang mga cyclone wire noon, mga kapatid ko. Kaya sila nakatira sa Syria, dahil pinirsikot ito, mga kapatid ko, ng hari. Kaya nila nung gobernador si Quirino, mga kapatid ko, ay nagpadala ang buong mundo at napasama po sila doon. From Syria, pumunta ng Israel para magpatala, mga kapatid ko, ang ina o ang bumuo, mga kapatid ko, sa laman ng ating pong Panginoong Jesucristo. Everybody say praise the Lord. At growing up in a family. At kung panahon yun, mga kapatid ko, ay ipinanganak siya. At lumaki siya, mga kapatid ko, sa pamilyang ito, mga kapatid. Nung panahon ng patala, sila po, mga kapatid ko, walang masumpungang tirahan o matutulugan. Kaya ang kanyang kapanganakan, mga kapatid ko, sa sabsaban. Yun lang ang bakante at walang laman. Alam mo kung bakit bakante, mga kapatid, yung panahon yung tag-init, hindi pwede